Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Gurung Jed at ngayon ay pag-uusapan natin ang ika-6 na kabanata ng Alfilibusterismo. Muli, ulitin ko, hindi na natin pag-uusapan pa ang mga mababang antas ng pagbasa tulad ng pagbabalik tanaw sa mga naganap sa kwento. So inaasahan ko na nabasa niyo na ang Kabanata 6. Okay? Ang pag-uusapan lamang natin dito ay ang mga mahalagang diwa na or kaisipan na sa tingin ko ay mahalaga nating pag-usapan. So nga pala, pasensya na kung nakahawak ako sa mikropono. Nag-level up na tayo, may microphone na tayo, ano. Kasi, mas mahina siya, mamurahin lang yung microphone ko. Okay? Okay, so sa El Filibusterismo, Kabanata 6, ang pamagat nito ay si Basilio. So dito natin malalaman kung ano nga ba ang backstory ni Basilio. Sino nga ba si Basilio? Ano nga bang pagkatao meron itong si Basilio? At sa chapter na ito nga, nalaman natin na ang Basilio sa unang kabanata, yung batang musmus pa lamang, no? Bata na nga, musmus pa. Yung bata na anak ni Sisa, na kapatid ni Crispin, right? Na ngayon ay isa ng binata at nag-aaral ng medisina at magtatapos na ng medisina, isang taon na lang, at nagpa-practice ng medisina. So, first question natin para sa chapter na to, bibilisan lang natin para hindi masyadong mahaba. Paano nakapag-aral si Basilio sa kabila ng kaniyang pagiging moralita? That's a very good question, no? Paano nga ba natapos ni Basilio ang kaniyang bachelor ng sining at nakapag-proceed siya ng medicine? Ito ay ito ang pinaka-common, no, na paraan para makapag-aral ang mga mahihirap sa panahon ng Kastila. Ang tinatawag nilang kapista. Ano ba yung kapista? Yung counterpart nito sa panahon natin is working student. So, sila ang mga naging working student or mga estudyanteng na masukan bilang utusan kapalit ng libreng pag-aaral, no? So, sa kwento, pinag-aral si Basilio, naging kapista siya or working student ni Kapitan Tiago. So, maraming mga Pilipinong nagtagumpay sa buhay sa pagiging kapista tulad ni Apolinario Mabini, yung tinawag natin dakilang lumpo, no? Ang problema lang, okay na sana nakapag-aral na si Basilio, pinag-aral siya ni Kapitan Tiago. Yung problema lang kasi, um, wala siyang allowance na natatanggap, kaya wala siyang pambili ng bagong gamit tulad ng mga damit na sinusuot niya. Maliban na lang kapag masaya si Kapitan Tiago dahil nanalo sa sugal or nanalo sa sabong. Ang isa kasi, unlike ngayon, ang pinakamahirap kasi na um, na pagdaanan ng isang mag-aaral ay ang pagkakaroon ng masusuot araw-araw, no? At sa isang mahirap na katulad ni Basilio, isang malaking problema ang pagkakaroon ng maraming damit. Kasi that was very expensive sa panahon ni Rizal. Hindi katulad ngayon na madali, kahit saan pwede ka makabili ng mga mumurahing kasuotan or damit, no? So yan ang naging problema ni Basilio. Next question, bakit kailangang palihim pa ang pagtungo ni Basilio sa gubat na ari ni Kapitan Tiago? So napapansin natin na pumunta si Basilio doon sa gubat kung saan namatay yung nanay niya ng tiniyak niya na walang nakasunod sa kanya, tiniyak niya na madilim pa, no? Ang dahilan ay kasi ayaw niyang maungkat ang kanyang kahapon. Siya ay pinaghahanap pa rin ng batas kahit 13 taon na ang nakararaan. Kung naalala natin, si Crispin, yung kapatid niya, pinagbintangan na nagnakaw, right? Nagnakaw ng salapi. Pinalo hanggang sa namatay. At saka si Basilio, pinaghahanap ng mga Guardia Civil. Yun nga yung part na pagdating ni Sisa, binaril si Basilio, di ba? Nasugatan siya nung kinupkop siya ni Cabezang Tales. And itong si Sisa, nabaliw siya nung makita niya yung kapirasong damit ni Basilio na napunit mula nung tumakas siya sa Guardia Civil. So andun pa rin yung trauma at takot ni Basilio na baka mamaya hulihin siya kapag nalaman yung tunay niyang pagkatao. Sa panahon kasi ng mga Kastila class, ginajudge ang isang tao batay sa kanyang kahapon, higit lalo sa kahapon ng kanyang angkan. So, nakita naman natin sa nangyari kay Elias, 'di ba? Na naging masalimuot ang pangyayari sa kanyang buhay dahil lamang sa kasaysayan ng kanyang angkan. So, yon inana ka conservative sa so, panahon no, nga maski ang sala sa ginikanan or ang imuhang past.
you will be defined by your past, which is not really true, right? Next is ano ang naging hamong hinarap ni Basilio sa pag-aaral? Ito yung pinaka magandang eye-opener sa atin, no? Tayong nakapag-aral ngayon na provided yung mga kailangan natin at yung mga yung klase ng edukasyon natin ngayon kahit pa paano umaangat na yung quality, right? Kahit saan ka pumunta. So, yung mga teachers natin well-trained na, may mga lisensya, may mga facilities na ginagamit, maayos na nagamit. But that time sa panahon ni Basilio, nung nag-aral siya sa kolehiyo na sa Diletran, no, na kung saan paaralan ng mga mayayaman. At ang mga nakapag-aral lamang, yun nga, paaralan ng mga mayayaman. At si Basilio lamang ang isang anak mahirap na nakapasok doon. And isa sa naging problema niya doon ay ang kalidad ng edukasyon. Ano bang pinagawa sa kanila? Pinasasaulo lamang sila sa mga aralin, no? Minememorize lamang yung mga lesson nang hindi nila nauunawaan ano ba yung mga minememorize nila. Sa halip na unawain yung content, no? Yung nilalaman. Yun ang problema. Um, Hanggang ngayon may mga ganong teacher pa rin na mahilig mo pa memorize lalo na sa history. Kaya nga hindi ako na-enjoy, hindi, kaya nung mga formative years ko, hindi ko talaga na-enjoy yung history. Ngayon pa lang na matanda na ako. Pero when I was younger, um, nung kabataan ko, hindi ko talaga type ang history. Kasi pag sinabi history, ang iniisip ko kasi memorization, kinakabisa. So, which is hindi tama. Dapat unawain ang event at unawain ang nangyayari sa kasaysayan, no? At humugot ng kaalaman mula doon para ma-apply sa kasalukuyan. Pero hindi ganun yung approach na naranasan ko. Which is ganun din ang nangyari kay Basilio. Another is favoritism. So, may mga teachers siya, karamihan sa mga teachers niya, yung mga pinapansin lang, yung mga tinatawag sa klase, yung mga paborito lang, no? Uh, Another, discrimination. Naranasan dito ni Rizal nung mag-aral siya. Discrimination, like si Basilio, tinatawag lang siya ng teacher niya upang gawing katatawanan. Right? Kapag ka, kapag ka sumagot si Basilio ng tama, nakabisado niya ng maayos yung mga tanong ng teacher, tinatawag siyang parrot. Kasi sinabi niya lang kung ano nakasaad sa aklat. Eh, yun naman talaga yung training dun sa paaralan niya. No, nakabisaduhin lang. Dahil nga mahirap itong si Basilio, hindi siya masyadong pinapansin ng teacher niya kasi nga yung suot niya, mukhang basahan, and all, no? Next is, pinapakita sa kalagayan ng edukasyon sa panahon ni Basilio dito sa kwento natin na maraming mga katutubong talinong nasasayang dahil lamang sa mababang kalidad ng edukasyon. Which is very correct, no? Pinapakita dito na edukasyon talaga ang susi para sa pag-unlad ng bayan kasi ito ang humuhone, ito ang lumilinang sa taglay na katutubong talino ng bawat isa sa atin upang makatulong sa hinaharap, upang makatulong sa pag-unlad ng bayan. At yan ang pag-uusapan natin mamaya, no? May mga guru pa siya na nagbibigay ng marka kapag nakikipag-away para sa kanya ang kanyang mga estudyante. Isipin nyo, parang gang lang ano na sali ka sa gang ko, makipagrambulan tayo, may grado ka sa akin. Parang ganun. Paano kaya ako hanggang ngayon may ganun pa rin? Ang saya. Okay, next question natin. Paano nakumbinse ni Basilio si Kapitan Tiago na pakunin siya ng medisina gayong ibig ng kapitan na maging abogado siya? So kung mapapansin natin, after graduate itong si Basilio ng Bachiller ng Sineng, nag-proceed siya ng medicine. Kumuha siya ng medisina. Ang gusto talaga ni Kapitan Tiago ay kumuha siya ng abogasya upang maging libre, upang makakuha ng libreng serbisyo itong si Kapitan Tiago sa mga legal issues and legal matters niya, Pero na-convince siya ni Basilio na magmedisina. So bakit kaya na-convince ni Basilio itong si Kapitan Tiago? Ito, sinabi niyang mahirap maging abogado sa Pilipinas dahil sa sumusunod. First, upang magkaroon ka ng mga kliyente, kailangang maipanalo niya ang kaso. That's very correct, no? Number two, kailangan magkaroon ng maraming kakilala, yung tinatawag natin yung mga connections.
at magkaroon ng impluwensya sa iba't ibang pangkat ng tao. Kung meaning popularity, kung dili ka popular, bahala pag daghan kag natabangan, mahihirapan kang kumuha ng kliyente kung kulang ka ng mga connections. At pang-apat, masyadong mapalabok ang pananalita ng mga abogado noong unang panahon. Kasi palabok, masyadong mabulaklak at maligoy sa pananalita. Ibig sabihin, hindi sapat ang katalinuhan at dedikasyon upang ituring na mahusay na abogado. Kailangang magkaroon ka ng kapangyarihan at impluensya sa lipunan. So, yan din ang nakita ni Rizal sa panahon niya kaya hindi siya nahumaling na maging abogado. Kung napapansin natin, karamihan sa mga kasamahan ni Rizal ng mga bayani, ng mga ilustrado, di ba kumukuha ng aboga siya, right? Si Rizal, ilan lang sila, no? Tulad ni Rizal na kumuha ng medisina. So ito ang dahilan kaya mahirap makamit ang hustisya dahil sa pagiging incompetent ng ilan sa mga abogado sa panahon ni Rizal. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nahikayat si Rizal na kumuha ng aboga siya dahil mukhang ang pag-aaral nito ay aksaya lamang ng panahon para sa kanya. No? So, yon. Next question natin, ano ang pagkakatulad ng karanasan ni Basilio sa naging karanasan ni Rizal? So itong isa sa pinakagusto ko na tanong, no? Nag um, Nagkaroon ba ng refleksyon yung karanasan ni Basilio sa karanasan ni Rizal? So ganito siguro, pag-usapan muna natin ng ilan sa mga mahahalagang impormasyon, no? 11 years old si Rizal nang kinuha niya ang formative years sa Ateneo de Manila sa kursong Bachelor of Arts or Bachelier ng Sining mula 1872 hanggang 1877. Alam ko, iniisip yun na parang, college agad si Rizal? Hindi ba siya dumaan sa high school? Yes. Dahil di tulad ngayon na may high school, kailangan mo munang mag-high school bago ka kumuha ng kurso, noon, dumidiretso na sila sa kolehiyo. Kung mapapansin natin, ang mga bayani, madalas nakasaad na nakapagtapos sila ng Bachelier ng Sining, right? Kasi parang formative years yon yung Bachelier ng Sining. Sa panahon ni Rizal, ang Ateneo de Manila ang pinakamahusay na paaralan sa Pilipinas at pinakatanyag dahil sa husay nito sa pagtuturo at sa rigorous na intellectual standards ng mga Jesuita kumpara sa ibang paaralan. So, sikat ang Ateneo mula pa nung panahon ni Rizal. Sa kwento natin, 4 na taon munang nag-aral si Basilio sa San Juan de Letran bago lumipat sa Ateneo at doon tinapos ang kursong Bachelier ng Sining or Bachelor of Arts, right? But sa case naman ni Rizal, sa Ateneo talaga niya kinuha ang kanyang Bachelier ng Sining or Bachelor of Arts. Ngunit, bago siya nag-aral sa Ateneo, pumasa si Rizal sa entrance exam ng Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan nag-aral si Basilio nung una, right? Pero mas pinili ni Rizal, pinili ng kanyang ama ang Ateneo kasi nga, yun ang pinakasikat. At tulad ng nangyari sa kwento na nagustuhan ni Basilio ang Ateneo, sabi nga ni Basilio na yung napag-aralan niya raw sa San Juan de Letran ng ilang mahabang panahon, parang wala sa katiting ng laki ng tayog ng natutunan ni Basilio doon sa Ateneo de Manila at ibang-iba ang paraan ng pagtuturo, no, doon sa Ateneo de Manila. Meron silang sariling strategy. So, hindi ko maiisa-isa, no, based sa karanasan ni Rizal kasi nga hindi naman buhay ni Rizal ang pinag-uusapan natin dito. Tulad ni Basilio, si Rizal ay nagtapos din sa Ateneo bilang isa sa pinakamahusay na mag-aaral. So kapwa sina Rizal at Basilio ay kumuha ng medisina. Pareho silang kumuha ng medisina dahil wala silang interes sa abogasya. So si Rizal, after niyang mag-Ateneo, nag-proceed siya sa UST para kumuha ng medisina. So dito hindi binanggit kung saan kinuha ni Basilio ang medisina, pero pareho sila ng karanasan ni Rizal na after mag-Ateneo, nag-proceed din ng medisina. So in short, ang karanasan ni Rizal ay ang karanasan ni Basilio ay parang reflection din doon sa naging karanasan ni Rizal, no, sa pag-aaral na dumaan din sa diskriminasyon. Napapaaway si Rizal, no, napasangkot si Rizal sa mga gulo nung nag-aaral pa siya. Maliban na lang nung nag-medisina na siya.
And makikita natin dito sa kwentong ito na sadyang pinakahalagahan ni Rizal ang kanyang paaralang pinagtapusan na Ateneo, no? Na parang binigyan niya ng parangal ang Ateneo sa pamamagitan ng pag-immortalize ng husay ng pagtuturo ng mga Hiswita sa panahon niya sa pamamagitan ng aklat niya ng nobelang ito. So makikita natin dito na kasi naman class, sadyang dito naman talaga nahubog ng maayos talaga si Rizal sa Ateneo, no? In fact, dito nahasa yung husay niya sa pagsusulat. Na-inspired siya sa mga teachers niya, sa mga professors niya. Dito siya nagsimulang tumanggap ng mga parangal sa pagsulat ng mga tula at iba pa, no? So, malaki ang contribution ng Ateneo sa naging buhay ni Rizal. Dahilan, kaya kung makikita natin na medyo bias itong pagkikwento ni Rizal, medyo bias siya sa Ateneo kasi nga dito siya nagtapos. So, yun, ang dami-dami kong sinasabi. Pero bago tayo magwakas no, sa chapter na to, makikita natin dito ang laging sinasabi ni Rizal. Ito ang parang pinaka-best na example ni Rizal doon sa madalas yung sinasabi o pinalalagay natin na sinabi niya na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Yes, very cliche siya. No? Lagi nating naririnig tuwing buwan ng wika, tuwing eleksyon ng mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ang kabataan ay pag-asa ng bayan? So, dito natin makikita ang ibig sabihin talaga ni Rizal. Tulad ng nangyari kay Basilio. Na ang isang batang katulad ni Basilio na lumaki sa hirap, na walang mga magulang, right? Nagtago mula sa otoridad. Nang mabigyan ito ng pagkakataon na makapag-aral ng malinang ang katutubong talino, natuklasan ni Basilio kahit nag-aaral pa ng medisina si Basilio, no, natuklasan niya ang lunas sa ketong. Na sa panahon ni Rizal ay pinaniniwalaan na isang sumpang sakit na habang buhay mong dadalhin hanggang kamatayan. So, sa panahon ni Rizal, kapag may ketong ka, iniiwasan ka ng mga tao na tila ba isa kang bangkay na nabubuhay. Nilalayuan ka. Inilalagay ka sa isang segregadong lugar, no? Sa kwento nga, sa No Limit Tangere, kung maalala nyo, ang lalaking may ketong ay may isang batang nalunod, niligtas ng lalaking kitongin. Tapos nang iligtas ng lalaking may ketong, anong ginawa ng mga taong bayan? Pinagbubugbog nila yung may ketong. Bakit daw kailangan, sana hinayaan na lang daw ng lalaking iyon na malunod ang bata kaysa mahawa sa kanya, no? At mabuhay na katulad niya. So, ganoon ka baba at walang pag-asa ang tingin sa mga taong may ketong, but naniniwala si Rizal na may gamot para rito. Lahat ng karamdaman ay nagagamot. At ipinakita niya doon sa kwento ni Basilio na kahit hindi pa nakapagtapos ng medisina si Basilio, nakatuklas si Basilio ng tamang paraan ng paggamot sa sakit na ketong at napagaling ni Basilio ang lalaking kitongin. Dahil bilang pasasalamat, no, ng lalaking may ketong, ibinigay niya ang binigay ni Maria Clara na agnos, no? Binigay niya kay Basilio yung agnos ni Maria Clara. Kung naalala niyo sa chapter 1, nakita ni Maria Clara na nanlilimos yung may ketong, wala siyang maibigay, so hinubad niya yung agnos niya. Tapos sinabi niya na meron din palang mga taong sawing palad. Ayan, ganun, no? So, yun, balikan natin. Pinakita dito na ang isang mahirap na batang katulad ni Rizal nang mabigyan ng wastong edukasyon at nalinang ang katutubong talino ay nakatulong para sa pagbigay ng luna sa isang partikular na suliranin. Ibig sabihin, ang mga kabataan pala ay may mga likas na katutubong talino. Ang kailangan lang ay isang tamang edukasyon, wastong edukasyon, dekalidad na edukasyon, mabigyan ng pagkakataong matuto at ma-develop, ma-hone ang talinong iyon dahil sa hinaharap, ang talinong iyon ay may malaking maiaambag sa pagbibigay lunas sa suliranin ng bayan. Okay, so nangangahulugan lamang no, na nasa kamay ng mga kabataan ang paglutas sa mga problema ng bayan na hindi kayang solusyonan ng mga henerasyon sa kasalukuyan. At magiging pag-asa lamang ang mga kabataang ito kung tungkol sa ikauunlad ng bayan kung hinubog ng tamang edukasyon ang kanilang katutubong talino.
So, at isa pa sa magandang mensahe na pinapakita ng kabanatang ito ay um, maaaring ipinapakita din dito, no, batay sa naging karanasan ni Basilio na nagsikap siya para maging isang doktor, no. Ah, Nagtiis siya, nag naging working student siya and all. So makikita natin dito na maaring malaking hamon nga sa pag-abot ng pangarap ang kahirapan, ngunit hindi ito sagwil o hadlang sa pagtatapos ng pag-aaral o tungo sa tagumpay sa buhay. And that's very correct, no? I do agree with that. Based on my experience din, no? Iniwan kami ng tatay ko. I was 1 year old. Nang iniwan ako ng tatay ko, sumama siya sa other woman. Inabandon ako ng tatay ko and hindi na siya nagparamdam at ginapang ako ng magulang ko at napakahirap lang namin, no? So, naranasan kong mag-aral ng isang kainan lang, no? Kumakain lang ng isang beses isang araw. Nilalakad ko lang papunta sa paaralan sa kung saan ako nagtapos ng kolehiyo. And batay sa naging pagtitiis ko, ngayon naging isang guru na ako, no, sa isang public high school. And totoo nga na sadyang ang kahirapan ay hindi sagwil, maaring hamon siya, challenge siya, but hindi siya sagwil tungo sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Isang magandang halimbawa nga ang naging karanasan ni Basilio. So, dito din natin makikita, no, na ang karunungan sa panahon nila, ganun din naman sa panahon ngayon, ang karunungan ay natatamo lamang ng mga taong may puso. Ito ang sinabi sa Anoli Mitangere, ito yung sinabi ng professor, parang ng pare na naging teacher ni Crisostomo sa ibang bansa, no, na sinabi niya na ang karunungan ay natatamo lamang ng mga taong may puso. Ibig sabihin ng mga taong may puso, ang karunungan ay natatamo lamang ng may mga taong matibay na dibdib or matibay na may determinasyon na matuto, especially sa konteksto ng panahon ni Basilio na hindi naging madali ang pagkatuto. Maraming mga hamon tulad ng mababang kalidad ng edukasyon, kakulangan sa mga aklat, kahirapan at marami pang iba. So, ulit, magandang mensahe ng kabanatang ito dahil pinapakita dito, no, yung gustong sabihin ni Rizal na sadyang mga kabataan ang totoong pag-asa ng bayan. At another, pinapakita din, uulitin ko lang, no, na ang kahirapan ay hindi kailanman sagwil sa pag-abot ng ating mga pangarap sa buhay. And I hope may natutunan kayo sa lesson natin sa araw na to. This is Gurung Jed, and hanggang sa muli. Paalam! Maraming salamat.